Ang hirap pala maglatag kapag ikaw lang mag-isa. Para kang elastic man. Tulad niyan, ganito oh. Kung may katuwang kasi may tagahawak sana sa kabila. Kaso busy rin yung partner ko. Kaya ako solo latag. Ito ay dress pa rin ito nung doon sa unang natabas, gawa hindi lang tumaysabay, gawa ng makitid ang width nito. Yung unang tabas kasi nasa 60 width, ito ay nasa 45 lang, kaya binukod ang tabas nito. Kaya solo tuloy kong latag. Ayan o. Kailangan mo ng stick para maano mo sa dulo, kasi kung hindi iikot ka sa lamisa eh. Buti naabot ko ng stick sa kamay ko, inat nga lang patay. At pagkatapos naman ito natapos ng latag, ay ilalagay ko na yung pattern ng dress. Ayan, ilalatag ko ang pattern sa ibabaw. Kailan dito sakto talaga yung haba ng paglatag mo sa tila doon sa paglatag mo ng pattern. Kailangan sakto, kaya bago ka maglatag ng tela ay layout mo muna talaga yung pattern kung hanggang saan ang tela na ilalatag. So ganito ang paglalatag natin. Hindi basta-basta lang latag tayo na hindi natin alam kung hanggang saan ang aabutin ng pattern ng kabuuhan. So yan, ilatag na natin ang ating pattern. So sakto lang ang haba ng tela natin, yung putol. At ilalagay na natin yung mga maliliit na parts, kasi ang nito, ang back halos masakop na niya yung buong width, kaya yung front niya medyo dito sa banda sa unahan, tapos nagkaroon ng awang sa gitna. Diyan natin nilalagay yung mga parts ng ating dress, tsaka yung mga pocket, kasi may mga pocket to. Pagka singit-singit natin kung saan ang bakante. Tapos collar, dahil to dress na may collar, strobinized collar. So ayan na, pagkatapos na ilatag yan, ay lalagyan na natin ng pin para hindi naman siya gumalaw-galaw. Kahit hanginin hindi siya lilipad, para pag kinat natin mamaya ay nakapix na siya. Susundan lang natin yung pattern. So ayan, ready for cut na ito. So sa susunod ay pagkakat naman ipapakita ko sa inyo dito. So ito na yung niya, pattern na ilatag na. Ayan, nandiyan na lahat ng parts. Thank you.